Inabsorb ni Cell ang genes ni Vegito, kaya nakuha niya ang Ultra Instinct at God of Destruction powers. Dahil dito, si Goku ang bagong God of Destruction ng Universe 7. Nagkaharap ang dalawa at ramdam agad ang matinding tensyon bago magsimula ang laban. Sabay silang naglabas ng Divine Aura at nagbanggaan na parang dalawang kidlat. Sa lakas ng suntukan nila, halos mabura ang West City. Dahil wala ng ibang tao sa paligid, inilabas na ni Goku ang buong lakas niya. Matapos ang mabilis na palitan ng suntok, ngumisi si Cell. Hand to hand lang? May mas malupit pa akong ipapakita. Biglang sumugod si Cell at sunod-sunod na techniques ang pinakawalan. Habang umiiwas si Goku, tinamaan siya ng isang malakas na energy cannon at bumagsak sa malaking bato. Sinundan pa ito ni Cell ng Tri-Beam na tuluyang lumamon kay Goku. Pagkawala ng alikabok, sugatan, pero nakatayo pa rin si Goku. Tumawa si Cell at agad pinaputukan siya ng Death Beam ni Frieza. Sigurado siyang tapos na ang laban. Pero biglang bumalot ang Purple Aura kay Goku habang nagigising ang bago niyang transformation. Napatingin si Cell sa database niya. Bakit wala ito sa records ko? Sinadya pala ni Goku na itago ang form na ito. Galit na galit si Cell kaya sunod-sunod ang mabibigat niyang atake. Tinamaan si Goku sa likod at sinipa papunta sa wasak na gusali. Paglabas niya, duguan man, pero nakangiti pa rin siya habang naghahanda ng Kamehameha. Sabay silang nagpakawala ng Kamehameha. Habang natatalo ang energy ni Goku, biglang may isa pang Goku na lumitaw sa likod ni Cell. Gulat na gulat si Cell sa nakita niya. Ngumiti si Goku. Kinopya mo halos lahat ng techniques namin, pero nakalimutan mo ang multiform ni Tien. Habang nalilito si Cell sa clone, agad siyang tinamaan ng Hakai. Ginamit ni Goku ang pagkakataon para ilabas ang Destruction Kamehameha. Direktang tinamaan si Cell at tuluyang nabura, walang natirang kahit isang cell. Dahil ubos na rin ang lakas ni Goku, bumalik siya sa normal form at nawalan ng malay. Pinapanood lang ni Beerus ang buong laban gamit ang Crystal Ball. Samantala, sa ibang universo, matindi ang laban ni Vegito at Jiren nang biglang dumating si Toppo. Isa-isang ibinintang ni Toppo ang lahat ng krimen kay Vegito. Ayon sa kanya, pumatay raw ito ng gods, angels at maraming inosente. Nalito si Vegito. Kung alam ni Jiren ang lahat, bakit nasa panig pa rin siya ng mga gods? Dahil sa pagdududa, unti-unting bumagsak ang kanyang fighting spirit. Hindi man lang gumalaw si Vegito kaya buong lakas siyang inatake ni Jiren. Saraba, darakushita senshi. Omae o taoshita ato, sono shinju o kiite yaru tsumori datta. Akala niya natapos na ang laban, pero biglang sumabog ang isang napakalakas na Purple Aura. Lumabas si Vegito mula sa usok na parang walang nangyari. Jiren, sakki no wakare no kotoba. Umazu nakisou ni natta ze. Nagulat si Jiren. Imposible! Tinamaan kita! Ngumisi si Vegito at itinuro si Toppo. Kumamit pala siya ng instant transmission at si Toppo ang tumanggap ng suntok. Kono kemono me, naze mujitsu no mono o korosu? Napagtanto ni Vegito na peke ang mga video na ipinakita kay Jiren. Sa halip na umatake, ibinalik niya ang tunay na alaala nito sa pamamagitan ng pagpatong ng kamay sa noo niya. Nakita ni Jiren ang buong katotohanan, ang panloloko, pagkawasak ng Earth, at lahat ng pinagdaanan ni Vegito. Doon niya naunawaan ang tunay na dahilan ng paghihiganti nito. Iniabot ni Jiren ang kanyang kamay. Hindi ako naniniwala sa sabi-sabi. Naniniwala ako sa sarili kong nakita. Ibinigay ni Vegito ang time ring at agad pumasok si Jiren sa time rift. Sa loob ng time rift, nalaman ni Jiren na si Vamed ang tunay na pumatay sa kanyang lahi. Mas masakit pa, matagal na pala itong alam ni Toppo pero itinago niya ang katotohanan. Galit na hinarap ni Jiren si Toppo.
Bago pa ito makapagpaliwanag, agad niya itong binura gamit ang God of Destruction power. Napailing si Vegito. Jiren, inunahan mo pa ako. Habang pumapatak ang luha ni Jiren, mahina niyang sinabi, Brother, naipaghiganti rin kita.